So hello guys, kung bago pang like, subscribe, comment, share at ilagay natin sa playlist. 25 minutes lang tayo ngayon. So ngayon Friday is June 14, 2024, alas 12 ng tanghali, 12:06. So yung vlog tayo ng 20 minutes lang isa for this day sa spiritual life and random topics in life 2024 to 2090. Okay, so bali titignan na natin yung mindset ko, kung ano talaga ako mag-isip or thinking, mga thoughts ko is talaga ako is advanced, sigurista. Gusto natin na detalyado na bago magagawa ng isang bagay, ito laging double check, sigurado. Para tayong military or army or ranger or teacher at saka doktor. So parang bawat galaw natin, bawat isip at desisyon ay dapat laging maingat. O may mga bagay na kailangan mamadaliin, may mga bagay na hindi rin, di ba? So sometimes o minsan hindi naman tayo nagmamagalingan dito. Yan lang talaga ang isip ko. Talagang maingat, cautious, alerto, at saka kasi yun ang turo din sa RTC namin noon as 10 years ago, na be alert, be sensitive sa mga nangyayari sa paligid. At lalo na yung pag-school mo, kailangan mo talagang alerto, sanay-sanay. At lalo na sa school, work din, matindi na rin. Pero siguro pag-aasawa siguro, mas matindi na siguro or mas grabe na siguro ang dapat mong gagawin, kasi sa school pa lang train ka na, di ba? Expect na. Trainable ka na rin sa work, di ba? So pag asawa mo, kailangan talagang preparado ka na talaga. Handa, preparado, sigurista. Kasi parang gira talaga yan. Parang kailangan mo habang ka kung banda ka sa banda sa army, kailangan magbabanda ka, pero habang kang nagpe-play, nagmi-music doon, kailangan mo baka mayroon bigla lang babarilin kayo. Tatakbo doon, paanong gagawin mo? Parang sa utak mo nakagawa ka na ng pelikula, makagawa ka na ng vision ba or mga pwede mangyari or mapa or movie ba, Netflix sa sarili mo or YouTube. Pwede ka na magko-comment dun sa utak mo. Parang ganoon din ang spiritual Hindi mo pa nakikita sa mata mo, nakikita na sa isip mo. You can see it in your eyes already. Parang sa CD pa, sa CD player na may TV doon, hindi mo pa nilagay ang CD, nakita mo na anong mga pwede mangyayari, mga sounds, ang mga tao, ang mga sinasabi, ang mga action, nakikita mo na in advance. Kasi kung panahon ngayon, kung hindi tayo advance ngayon, talagang marami talagang problemang darating sa iyo, whether you like it or not, gustuhin mo ba o hindi, talagang may problema talagang buhay. Sabi pa ni PBBM, always be ready for our country, di ba? So dapat lagi tayong maghahanda, kasi may mga times na mga surprise events, mga pangyayari na hindi mo akalain. Minsan ang hindi mo sure ay kakala mo sure, minsan ay hindi pa pala sure din. Minsan din kailangan mo talagang ang kinakain mo, tama ba ito, ang gagawin mo, iisipin mo. Kasi minsan hindi kasi alam nila yung mga papasukan nila or mga division or kung sa planet pa, merong planet planet Venus, Mercury, Earth, Mars, parang ganun ba, may mga kategory ang bawat buhay ng tao. So siyempre kategory, ang pinaka basic talaga pamilya mo, din ang basic mo. Second category mo school. Pangatlong category mo or planet mo ay work mo, trabaho. Siyempre bawat division kailangan talaga, para din sa boxing kailangan din na bawat division na inaakyatan mo, matitindi ang kalaban mo. So everyday sa spiritual life and random topics in life, ganun din dapat ang mga isip natin. Hindi naman tayo pinipilit, pero may kasabihan pa noon na always ready for the worst case scenario. Always expect the impossible or mga expect the unexpected. Yung mga kasabihan na yan, lagi ka maghahanda sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Minsan kasi may buhay na sakay kami sa jeep noon, bumaba lang sa jeep lang ang pasahero na
biniglang binangga sa sasakyan. Buti na lang hindi siya nakababa agad. May mga times kasi minsan na kailangan tayo, kahit ako na malingki kanina o nagsakay ng jeep or lahat ng ating gagawin, dapat kailangan talaga nating alerto kasi minsan sa daydreaming mo, kasi iba sila lang iniisip nila pero hindi nila alam kung ano bang pinasukan nilang sitwasyon. Nagbawali ang Muslim Friday kasi ngayon, mga ano nila yan, lecture nila or lesson sa faith nila. Yun lang din na alam nila na ang mga tao ngayon, alam nilang meron din akong narinig kanila sa radyo na about sa religion yata yun, Shada yata yun, Katoliko din yun, pero nag-lesson yun about sa mga pangyayari sa mga tao na marami din naghihirap o hindi siya maka-apply ng trabaho kasi may iba isang taon na nakakahintay kasi baka sa application ng tao, mga papilis niya or medical niya, hindi siya matatanggap-tanggap sa trabaho. Then ganun, then may mga babayarin ka pa araw-araw, buwan-buwan, may mga pagkain natin, may mga pangailangan tayo. Minsan di natin alam anong dapat natin gagawin, basta trip ko lang, gusto ko lang. Minsan kasi kailangan na may gabay tayo or guide dito sa YouTube. Mga sinasabi ko, gabay lang to sa buhay, di ba? Nasa iyo pa rin ang decision, pero pag gagawin mo itong sinasabi ko, hindi talaga tsambahan na gumanda ang buhay mo. Gaganda talaga, pero lahat naman mag-aasawa, mag-relationship, pero wag mo lang diretsuan lahat. Kasi pag didiretsuan mo yan, hindi mo na master ang school at yung work na yan at yung sarili, self-mastery, talagang mahirapan ka talaga. At bago nun papasok sa relationship, ang final talaga is relationship. Una, school, work, okay, self, then pag-aapat, business. Pag may stable mo na yan, malaman mo na yung relationship, pwede ka na mag-go. Okay, school, master mo na yun, kahit di naman master lahat ng subject. Importante lang para marunong ka na mag-diskarte or lumusot sa isang sitwasyon. Tapos practical ba, systematic, di ba? May mga paraan na masolve mo, kasi sabi pa doon sa na there are 100 ways to kill Hitler. O mga target mo na gusto mo aabutin. Si Hitler yung parang sa World War II, nahirapan kasi noon ang mga allied nation noon na talunin nila ang Germany sa World War II. Bago nun sila gumawa ng D-Day, grabe talaga nilang practice, steady talaga, ilang araw yun, buwan ng practice nila para sa isang araw lang na performance na girahan. Tindi mo, ulan, init, grabing puyat nila doon nung sumabak doon sila sa France. Yun, may plano sila ano dapat gagawin nila, then mga action na gagawin nila, sino ang pupunta sa hangin, sino pupunta doon sa barko, mga tauhan, nakaplano na lahat. Nakapraktisado na sila ilang buwan. Kasi nung panahon sa World War II sa Europe, nahirapan talaga sila na malakas talaga ang Germany, ang mga German. So siyempre, nagpaplano din si yung naging presidente din ng Amerika, yung general din sa army. So grabe niyang plano kasi lagi silang talo nag-game plan sila kung ano dapat gagawin para matalo nila tong si Hitler. Napakahirap ng kalaban nun, pati na rin yung mas inuna nila yung Europe kaysa Japan. So grabe talagang bakbakan nung. Ganun din ang buhay pangailangan sa araw, kahit single ka pa ngayon, parang gira na rin ang buhay talaga natin. Kailangan mo magpalipin, magtiis-tiis doon, magpasinsya sa trabaho mo, kahit sinasaktan ka na, inaabuso ka na, hindi rin swerte lang kung maganda yung amo mo, hindi lahat talaga maayos din. Kompetensya sa business, parang instead na nagtutulungan sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, nagtutulungan doon ng mga tao, pero dito bangayan kung ano pa, aso, away dito, away doon, di ba? Parang lahat ng tao kalaban na baka agawan niya ako ng pagkain doon, pera ko, trabaho, parang ganoon din kompetensya dito. Pero doon sa ibang bansa, nagtutulungan ng mga tao doon. Sino pa ba magtutulungan sa panahon ng kagipitan? Wala. Sa pula ng China, hirap talaga nun. Kung sakaling maglulusob sila o mag-i-invade, sino pa magtutulungan? Tayo lang din. Kung maging addict tayo, tinulungan natin ang China.
mafia nila. Yun lang din na ako, hindi talaga ako magbibisyo-bisyo kasi tinulungan mo ang mga masasamang tao or evil person na lulusubin tayo. Yun lang din na always do good things, pero mabait tayo, pero we work hard in our desire or dream mo. Pero isa dream pa, di ba, para sa parang boxing ni Mark Magnifico Magsayo. Oh, yun, di ba? Ngayong June 15 sa Amerika, pero sa Pilipinas June 16 umaga. So ganun din, parang pustahan din ng buhay. Kailangan mo talagang suporta, galingan mo kasi maraming umaasa sa iyo, maraming nag-i-expect sa iyo mga dapat mo gagawin, ang training mo, mga technique, mga skill. Practice din siya ni Freddie Roach at saka ni Manny Pacquiao, promotion. So sa spiritual life, ganun din hinahalimbawa o lang sa yung spiritual life. Kung nag-work hard tayo, grabe natin sacrifice sa mundo, ganun din sa spiritual life. Minsan kasi pag hindi tama ang gagawin natin, puro talaga bagsak yan, failure, magkakasakit, walang pera o hiwalayan lang kasi, or wala kang pera or negosyo, yun talagang failure sa buhay. Hindi naman tayo nagmamagalingan. Yun talaga ang possible na pwede mangyari ng tao, magkasakit, pwede mamatay, pwede madisgrasya, o kahit matimaan ng kidlat, pwede nga or makagat ng aso or ahas. Marami ang chance, pero maraming failure nga sa buhay. Pero dapat na para ma-minimize, wala namang taong walang problema, pero kung preparado ka at handa ka, kung may sakaling may problema, mga emergency, naka-expect ka na ano na dapat mong gagawin, di ba? Kahit yung bumbero sa Amerika, yung mga paghahanda nila, grabe, mag-training sila doon, mga show off nila, grabe, lahat teamwork. Siguro mag-asawa, siguro parang teamwork din yan. Piliin mo ang tamang tao, ang tamang ginagawa niya, be observant, para tayong military, teacher at doktor yung style natin, at saka abogado or pastor, parang ganun tayo na pag-style halo-halo tayo pwede tayo maging engineer, pwede maging scientist, lahat lang. Sabi pa nila na master of all, none of all daw. Pero okay lang naman siguro. Ang importante lang dito is paano ba yung nagmamadali ka, gumaya ka sa karamihan na TV doon, nagtatrabaho sila, nagwo-work o nagsuschool sila, din napabayaan na kalusugan, game over na lahat. Kahit gano'n yung lahat ng kagalingan natin, ang sobra nating master, siguro ang iba kasi nagi-games masyado, pero pag ang kalusugan nawawala at yung kabuhayan wala na rin. May iba din na magnanakaw, papatayin ka rin sa ibang tao kasi nagnanakaw din sila sa kayamanan mo. Ang sobrang hirap kung kumita ng pera, din aagawin na pala, papatayin ka lang sa kapwa tao mo, minsan sa kapitbahay, sa iba, sa mga tinatarget mo. Maingat din talaga, bawat galaw is be alert, be ready, and be prepared. Kasi di na natin masasabing panahon minsan kala mo isang umaga naggumising ka, bumalaga doon na nagpaputukan na doon ang South China Sea, ay isang lugar sa Pilipinas na binumba, di ba? Namatay ang isang sundalo. Ano kayang response noon, di ba? Parang gumawa ka na ng sarili pelikula sa isip mo. Ano kung gagawin mo? Gumawa ka ng sarili pelikula, din pumasok ka doon, din nandun na ang mga decision mo. Anong tubig mo? Ano mong dapat gagawin? Pagkain. Siyempre, magulo na yun, di ba? So, mga tao, magkakagulo na yan. Anong mga senaryo? Pareho yung sa COVID ba? Yung mga COVID-19, yung mga pandemic. Hindi nila alam kung anong senaryo ng pandemic. But, we cannot know, we cannot predict, but be ready. Di natin ang ready, handa. Kasi, di ba, parang yung vaccine ni Magnifico, di ba, kahit ni Manny Pacquiao o mga vaccine doon, bago muna na silang isang araw na bagbakan sa gabi, matinding ilang buwan yung matinding pagtitraining, paghahanda para labanan yung isang oras na labanan. Di ba? 10 to 12 rounds. Siyempre, may mga referee doon, mga fouls, mga so matinding training yan. So, ganun din ang buhay natin. Para tayong sports, parang ganun din analytic ka Kailangan mo talagang, hindi naman tayo sa perfectionist. At least na hindi pa diretso
makuha yung pangarap mo, o di ba, ano bang pangarap mo, magkasawa maaga, di magsawa na maaga, makasawa ng maayos, matino, makapili ng tamang tao, maka-establish, makabuo ng business na kumita ka, di ba, or skill na i-develop mo, at saka anong gagawin mo sa kalusugan mo, kasi marami diyang nabagsak dyan. Yun lang din na life is a game, life is a gamble. Hindi yan, kahit spiritual nga, you must take a risk. Iba kasi comfort zone lang, ayaw ko, lagi gusto ko lang sa TV, sa bahay lang ako, galagalan ako, magbabarkada ako, magbibisuhan lang ako doon, droga lang ako. Yung mga tawag doon is comfort zone. Yung mga out of comfort zone, yung mga magnegosyo ko, magsisipag ako, kailangan ako na may mga technique ako, style, kasi kung naghihirap kang sitwasyon, din gumawa ka ng masama, wala kang ma-expect na, ang may kasabihan na lahat ng ginagawa natin ay babalik din sa atin. Kung gumawa ka ng kabutihan, kabutihan din babalik sa iyo. Pag masama din ang ginagawa natin, di maganda ang mangyayari din sa atin. Di wala tayong ibang i-blame o isisi, kundi kasarili lang natin. Yun lang din na napakahirap ang sitwasyon na hindi natin alam yung sarili natin. Basta gaya-gaya ka lang, gawa-gawa ka lang anong gusto mong gagawin. Minsan may mga times kasi na sa kabisihan lang, sa katangaan lang, or wala tayong ginagawa, na minsan parang dreaming lang isip nila sa akin, nagda-dreaming lang daw ako. Hindi, yes, I'm dreaming in reality. Parang nagnaginip ako na connected sa reality. Siyempre, nakita ko isang babae o isang sitwasyon o isang bagay na imagine ko na sa isip ko na yan, nagawa na ako ng pelikula, na fast forward ko na yan, parang kang Doctor Strange yung fast forward sa time. Kung gumawa tayo ng pelikula, nakita ko na, ayun, ano lang yan, pinahugasan ko yung lagay ng pangpalingke, sako bag, ang sako ginawa ng bag, tinahin ng ate ko. Ganun ka expert ate ko, ganun tayo ka imaginative o creative, na kailangan mong buhayin mo sarili mo. Wala ka ng ibang superhero kundi sarili mo at si God Yahweh lang, di ba? Sabi pa ni God Yahweh, galaw tao ay tutulungan ko rin ikaw. Hindi naman pwede na tunganga tayo sa langit, o Ama, bigyan mo ako, then wala tayong ginagawa. Bibigyan tayo ng kaalaman na mag-succeed tayo, na may tamang guidance, kasi kailangan ng pasensya, hard work, maraming oras, panahon. Kasi minsan pag ang bagay na hindi mo pinaghirapan, hindi mo mahalagaan yun, o hindi mo mabavalue yun. Madali ko lang nakuha yung babae na yun, yung lalaki na yun, yung pera na yun, dali ko lang nakuha. Pag may kasabihan na ang bagay na madali mong nakuha, madali ring mawala sa iyo. Yung ano, yun lang din na mga problema, mga parusa ito. Minsan bunga to sa mga ginagawa natin. Minsan sa mga bata dapat na magulang igabay talaga, turuan ng magulang. Pero paano ba ituro ng magulang na magulang wala ring alam, wala din sila nagabay din ng magulang nila, or hindi din nila alam yung sarili nila, na yun din ang anak, ang problema ng ama mapapasa din sa anak, din yung anak maging ama papasa din sa kanila niyang anak. Yun lang din na hindi naman perfect ang pamilya namin, hindi naman perfect yung buhay namin. At least na gumising, nabuksan yung isip ko na ito pala, no, bago ano ba yung na marami kang pera pero tulog ka sa ilusyon, parang perfect na lahat, ganda na, pero hindi pa talaga ganun ang buhay. We must be practical ba, realistic ba, kasi masakit talaga ang katotohanan. Dalawa lang pipilian mo, nasasaktan ka sa katotohanan o nasasaktan ka sa kasinungalingan, mga lies ba, hindi totoo. Ito lang mga na sabi ko, ang sabi ng iba, sige, maniniwala na ako sa kapitbahay ko kasi parang masaya sila hindi naman talaga yung totoo. Hindi na lahat not all we see is true. Sometimes we must question, sometimes magtatanong tayo, i-assess natin, gumawa tayo ng pelikula, pagkatiwalaan bang tao na ito. We meet people every day, every time. Pero sometimes itong mga relationship na, business na, ibang story na yun, kasi kailangan mong sigurista ka rin lalo na sa love life mo, relationship na papasok sa buhay mo, kukontrolin ka ba niya, sasaktan ka ba niya, or mangloloko siya. Kasi kahit gaano pa kadamakmak ang pera mo, kung walang guidance yung pera mo, wawala din yan, waldas, hindi, dalawa lang kasi kailangan, dalawang gagawin,
may pera ka na kailangan mo at saka alam mo yung dapat gagawin. Pag dalawa na yan ma-meet mo o magawa natin yan o magawa mo na may pera ka at alam mo yung gagawin, walang problema ang gagawin mo sa buhay. Pero talagang pipilitin mo ang sitwasyon na hindi ka naghahanda, kailangan mo talagang ngayon na, walang ganun na bagay. Kahit bangga nga 5 years nga yan tutubo hindi naman yun pag na 1 taon, 2 taon nag-expect ka na bubunga yun, alagaan mo pa yun. Ganun lang din ang buhay, walang bagay na diretsuhan. Hindi pwede na ganito lang ako kasi nakita ko sa kapitbahay, dapat ganun din ako, diba? Nagre-racing, sige racing na tayo. Ngayon pag dumating na sa sitwasyon, excited ka lang sa una, sa iyo pala ng love life, no? Nakita ko ang mga mothers doon, may mga bit na bata, pero actually gira pala yun. Ang puso at isip niya, nahirapan na siya doon siyang dapat gagawin. Di ba? I-post lang din sila, nagpo-picture. Okay naman yung may karapatan sila mag-post na maging masaya. Pero actually, kung hindi pa sila maging masaya kahit sa post na lang, di magulo na yun, di ba? Kailangan lang din na may bonding time, mag-share sa iba na okay lang ako. Hindi naman tayo pretending, pero okay na yun. Okay yung mga ganun na being as connected pa rin. Parang paulan ngayon, no? Hindi ko maintindihan ngayon, painit na paulan. Okay lang sana yun. Sana maulan na sana na pag-ibig. Ganun lang din parang maraming taong uwaw sa pag-ibig, love life pero minsan yung pagka-uwaw natin, wala lang din pala yung excited mo. Akala mo excited, hindi pala siya ganun ka-excited. Dami palang problema, dami palang bayarin. Wala akong pera. Sana mamagic sana ang pera ko. Kung may pera ka, wala ka rin alam ang anong gagawin. Wala ka nang time magbasa-basa doon. Di mo masasabi ang dalawa. Nandyan na si baby. Ngayon. 2 o 3 baby yan. Tapos may asawa ka pa. Kailangan mo ang babae magtrabaho sa bahay. Ang lalaki naghahanap buhay doon. Paano ba i-handle yung sarili niya? May mga mahirap din mag-handle sa trabaho. Yun lang din nga, kung may mga gira-gira pa o magulo, siyempre hirap na mag-alaga ng bata. Yun lang din na may kasabihan sa Bible, there's time for everything. Hindi mo dapat pipilitin ang isang bagay na dire-diretsuan, kasi wala namang talagang bagay dumiretso lahat. Skill, trabaho man o negosyo, hindi man diretso. Kahit bata siguro, di na diretso yan. Pag diretsuin mo yan na hindi mo pa kaya ang laban, talagang disgrasya ang darating sa iyo. Ang problema diyan mangyari is wala kang pera. Andun sa bata mo, pasaway, hindi mo naturuan, nakasakit ka. May trabaho ka, utang-utang ka. Yun lang din nangyayari ngayon, naglo-loan. Ang loan, malunod ka lang sa sitwasyon. Then may mga nalulungkot ka, maggalagala pa kayo, mag-outing pa ka sa asawa mo. Siyempre ang kita mo, napakaliit na ang kita mo, malaki ang gastos. Imagine mo kung magtrabaho ka, 15,000 ang isang buwan, isang kinsinas. Pag may asawa ka na, medyo 40 to 50k ang isang buwan. Pinaka-budget na yun. Ilang beses ba times yung pagtatrabaho mo? Wala, isang buwan lang yun. Ngayon, deficit ka na, dumating na, umabot ng milyones ang gastos mo. Sa akin, instead na bibili ng motor doon, mag-check, iipon ko na lang ko sa loto doon. Kung minaryo pa tayo, ganun tayo nagmamasakali pero akala kasi nila, sige, mamaya, 2 minutes na lang. 2 minutes. Yun lang din na, sige, like, subscribe, comment, share, love you, peace, love you all. Thank you po. Dali pa kayo, thank you po.